Paalis na ako. Nagkakape lang ako. Tulog pa kasi yung mga amo ko. Kaya nagdadahan-dahan ako. Kasi magising ko sila. Konting ingay lang kasi nagigising. Good morning! Panibagong araw, panibagong day off na naman ng isang buong maghapon. Kaya halika, samahan niyo ako magpunta sa Lofotao Country Trail mula Muiwu hanggang Discovery Bay. Dito na ako sa Dongchung. Hanapin natin yung 3M na bus para makasakay na papunta sa Muiwu. Good luck! Ngayong araw pala ay medyo makulimlim ang panahon kaya umuulan din ng bahagya. Pero carry naman dahil nga kahit papaano hindi ako mahihirapang umakyat ng bundok dahil yung pupuntahan kong bundok ngayong araw na to ay medyo malayo. Kaya okay na rin na ganito ang panahon. At saka mas maganda na rin nang hindi masyadong tirik ang araw habang umaakyat sa bundok. Mula Tunchung Station hanggang sa marating ko yung Muiwu, ang itatagal ng biyahe ko ay 35 to 45 minutes. Hi guys! Nakababa na ako ng bus. Ngayon ay andito ako sa Muiwu. Bali bumaba ako sa Muiwu Market. Tapos naglalakad ako. Ngayon papunta doon sa way niya papunta sa Silver Mine Waterfalls. Ganda dito.
So, update, medyo parang dito pa lang sa Muiwo naliligaw na ako. Hindi talaga ako maano sa daan ba. Ako, pero nakabalik na tayo sa tamang daan papunta sa Silver Mine Waterfalls. Naligaw ako kasi nga hindi ko matandaan yung place na binabaan namin dati nung may mga kasama pa. Pero okay lang. Inikot ko siya, bumalik ako sa pinagbabaan ko ng bus. And then ngayon, binabaybay ko na yung papunta dun, Silver Mine Waterfall. Pagkababa ko nga po pala sa Muiwo, medyo naligaw ako kasi nalimutan ko yung tamang daan papunta doon sa Silver Mine Waterfalls. And then, na-realize ko na mula pala sa Silver Mine Beach, meron siyang daanan sa likod hanggang sa makita ko na yung mga signage papunta doon sa Silver Mine Waterfalls. So, bali ang malaking palatandaan ko po dito is yung wet market building nila. Sa likod lang po nun ako naglakad hanggang sa magdire-diretso na po ako paakyat papunta nga sa Silver Mine Waterfalls. At bago ko nga rin pala marating yung Silver Mine Waterfalls, madadaanan ko muna yung Silver Mine Cave na tinatawag nila. Kailangan kong tanggalin yung jacket ko kasi sobrang init. Naririnig ko na yung waterfall. Cloudy ngayon, makulimlim. Pero carry naman. Importante sa akin may mga nakakasalubong kahit ano. Kasi at least medyo nakakampante ka na may tao sa lugar. Dumaan lang ako saglit doon sa waterfalls. Tapos diretso na uli ako sa paglalakad paakyat. So, bali ito nga pala yung tinatawag nilang Silver Mine Cave na pinupuntahan din ng marami. Pero lalagpasan ko ito dahil nga ang punta ko ay sa Lofotao Country Trail.
Dito na po yung daan papunta mismo dun sa Silvermine Waterfalls. So bali narating ko na nga po yung eksaktong place na kung saan lulusot po kayo papunta o paakyat doon sa Silvermine Waterfalls. Pero dahil nga po ang pupuntahan ko ay Lofu Tau Trail, bali dinerecho ko lang po yung kalsada na nakikita ko paakyat. Pagkatapos kong baybayin yung daan makalagpas sa Silvermine Waterfalls, may nakita akong hagdanan papaakyat. So bali binaybay ko lang siya and hindi ko ina-expect na medyo mahaba-haba pala yung hagdan na aakyatin hanggang sa marating ko na yung unang pavilion. Ay, pahinga lang muna. Tara na, go na. So makalipas naman po ng mga 15 to 20 minutes, narating ko naman itong unang pavilion na sinasabi nila. Then makalipas naman po ang ilang minuto ng pagpapahinga, dumiretso na ako sa lakad ko. Bali may tatlong intersection po dyan. Isa po sa left side papunta sa Trigo. Meron din po sa right side, hindi ko po alam kung saan papaakyat yun. Pero ang sinundan ko po is yung patag na daan pababa sa likod. Habang binabaybay ko itong kalsada, iba yung nafe-feel ko sa sarili ko. Parang fresh na fresh at saka parang may something sa pagkatao ko na nababago. Bali pang 4 na beses ko na nga pala itong umakyat sa bundok na wala talagang kasama. So, unti-unti natututunan ko na yung mga bagay na hindi ko akalain na hindi ko kaya noon ng mag-isa. This time, parang unti-unti na ako nagkakaroon ng lakas ng loob na gawin yung mga bagay na gusto ko para sa sarili ko. At saka sa point na to, minsan, kailangan rin pala natin hanapin yung sarili natin talaga mag-isa at i-overcome yung mga takot, yung mga bagay na iniisip natin na hindi natin kaya, na in the end, magagawa rin pala natin para sa sarili natin. At pagkatapos, magiging masaya tayo sa resulta. Pagdating ko nga pala sa part na to, medyo iba yung na-feel ko. I mean, hindi siya yung kakaiba, pero talagang natakot ako kasi meron siyang malakas na ugong na parang merong baboy na ramo. So, sobrang lakas niya, kaya ang ginawa ko para makatawid ako sa tulay na to is turn on ko yung music ko, nakinig ako sa music para ma-overcome ko lang yung takot na nafe-feel ko dun sa naririnig kong malakas na ugong hanggang sa marating ko yung pavilion na lalagpasan ko para marating ko na yung Tiger Head. Paglagpas ko rin naman sa pavilion, bali yung daan niya, maayos pa rin naman, malawak pa rin, at saka clear. So yun nga lang, pagdating dito sa part na to, hindi na siya cement. Lupa na siya, at saka umulan kahapon, so medyo madulas na talaga, as in makapit na yung lupa niya sa sapatos. Maputik yung daan. Madulas. Sa mga oras na to, medyo masaya ako nung may naririnig akong ingay mula sa unahan ko. Yun pala, isang mag-asawa na nagkakaroon ng biruan. Nag-uusap sila. Medyo old na yung couple. And then natuwa lang ako kasi kahit papaano may nakasalubong ako sa gitna ng gubat. So ibig sabihin totoo talaga yung sinasabi nila na huwag akong matakot na umakyat sa bundok ng Hong Kong dahil kahit papaano sa mga trail may makakasalubong kang mga taga HK or local HK na umaakyat ng bundok. Pero okay lang. May baon naman akong pagkain. So pag may nakita akong bench o pavilion, pahinga muna ako para kumain.
Nung nagsisimula nga pala akong umakyat sa bundok mag-isa, meron akong isang vlogger na nakakausap. Kasi sa kanya ako kumukuha ng mga guide kung saan ako pupunta. And then, pinayuhan niya ako at sinabihan niya ako na huwag kang matakot na subukan yung mga bagay na gusto mong subukan ng mag-isa. Kasi sa mga bundok dito sa Hong Kong, imposible na wala kang makakasalubong pa isa-isa. Lahat ng bundok dito sa Hong Kong, kahit papaano, may mga umaakyat din dyan na mga taga-HK. So, don't be afraid. Iyon lang yung payo niya sa akin. And then, totoo nga. Nakikita ko na yung, yan na ba yung tiger head? I don't know yet. Hi guys, narating ko na sa wakas yung tiger head. So, lakad pa ako noon doon sa taas. Ang malayo pa yung aking pupuntahan. Pababa. Gusto ko sanang akitin yung bato, kaso medyo maano yung damo, mataas. Ako na lang yung mag-isa dito, baka may something. Nung marating ko nga itong tiger head, nag-decide muna ako na magpahinga kasi nga nakakaramdam na ako kanina pa ng gutom. So, kailangan ko ng energy para maipagpatuloy ko ng maayos yung susunod kong lakad. Guys, tumigil muna ako dito sa may pinaka tiger head ata to. I'm not really sure kasi nga first time ko lang dito. At saka hindi ko siya sinearch ng maayos. Kasi tinry ko manood sa YouTube pero walang masyadong, alam mo yun, maayos na detail about dito sa tiger head. So basta ang ginawa ko, pinuntahan ko lang siya. And ngayon, namamahinga ako. Inom muna ako ng milk. Kain muna tayo ng saging na saba. Easy medyo. Wala nga po pala siyang clearing kasi nga cloudy, tas medyo umaambon-ambon pa siya. Pero okay lang kasi I think kung summer nyo to aakyatin medyo mahirap kasi talagang tirik na tirik siya sa araw. Wala kayong masyadong sisilungan. So maganda talaga na akyatin din siya ng ganitong panahon. Nga po palang bundok na to ay may halon tulad ko sa pinagsamang Kai Kong Leng at saka Dragon's Back. Kaya ko po nasabi na para siyang pinaghalo kasi yung inaakyat ko po kanina, style po siya ng Dragon's Back. And then pagdating po dito sa kalagitnaan, mula po dito sa Tiger Head hanggang sa marating nyo po yung pinaka-trigo niya sa kabilang side, parehas na parehas po siya ng itsura ng Kai Kong Leng. Kumain nga lang po ako dito ng saging na saba, almond milk at saka po onting tuna. And then siguro nagpahinga ako ng mga 15 minutes. Pagkatapos noon, nag-decide na ako na mag-start na uli sa paglalakad.
Hi guys. Maganda dito sa Tiger Head. Wala lang siyang clearing, pero maganda. So dahil parang uulan, nag-decide na ako na maglakad. Papunta na ng Discovery Bay. Pakaabutan ako ng malakas na ulan. Guys, pag gusto nyo pumunta dito sa Long Phu Thao, ay grabe, ma-enjoy nyo siya. Ang ganda ng trail, parang KKL. Tapos yung ibang part niya parang Dragon's Back. Pero hindi siya advisable sa summer. Kasi sobrang onti lang yung silungan niya. Pero grabe, ang ganda. Ma-enjoy nyo to, promise. Makalipas nga ng mahaba-habang paglalakad, narating ko na yung viewing point niya tsaka yung trigon nitong Lo Phu Thao Country Trail. At salamat nga din po pala doon sa dalawang Pilipina na nakasalubong ko na nagturo sa akin kung saan dapat bumaba papunta ng Discovery Bay. At dito rin po ako eksaktong nagpahinga ng mga about 20 minutes. Ninamnam ko yung ganda ng paligid at saka yung sariwang hangin. So, after ng pahinga ko for 20 minutes, tara, alis na tayo at magpatuloy sa paglalakad. Ito nga pala yung pababa na sa Discovery Bay. Pagdating nyo nga po pala sa viewing point ng Lo Phu Thao Country Trail, meron kayo makikitang dalawang intersection. Ito nga po yung isa ay papunta sa Sunny Bay, yung isa naman po ay pababa ng Discovery Bay. So dahil gusto ko nga po ng Discovery Bay, dito po ako dumaan pababa sa Discovery Bay. At saka medyo, paalalahanan ko lang po kayo na medyo madulas yung daan niya pababa. At wala kayong masyadong kakapitan, as in madulas. Marami naman kayong makakasalubong. Pagkatapos naman yan, eto na, narating ko na yung exit niya papalabas. Papunta na dun sa pier ng Discovery Bay. Kalalabas ko lang dito. Galing sa Tiger Head. So, thank you sa pagsama niyo sa akin. Bali, dito ako sa left side. Itatry ko siya. Pero sabi naman nung nakausap kong kuya, pwede naman daw both side na lumabas. Parehas din naman daw na Discovery Bay. Pero this one kasi medyo mahirap daw. Pero itatry ko siya. So, bye-bye! Thank you! Bye-bye!